Ngayon, special episode April 24, 3240, 3241, and 3242. Alamin natin ano yung mga pag-uugali na naging sanhi kung bakit kayo na barang nakulam na sumpa at tinamaan ng matinding kamalasan sa kalusugan, sa pagmamahalan, sa pamilya, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, at sa pagsasama. Una, robbery. Oy, nako. Pangalawa, stop. And pangatlo, promise. Ito yon. Nako. Diyos ko. Okay. Alam mo kung bakit? Kasi tinutukoy dito na robbery is hindi siya literal na nagnanakaw. Posible na may ninakaw kang bagay, gamit, no? Pero sa sitwasyon na ito, posible yung inagaw mo is yung taong mahal niya, atensyon ng magulang, atensyon ng boss, promotion sa boss, yung kaibigan niya, no? At atensyon ng kapatid niya, lahat ng ganon. And then ayaw nang makinig, ayaw na niyang paniwalaan ang lahat ng sinasabi mo. Una, no? Kung ito'y isang magulang na nangako ka sa anak mo, na itataguyod mo yung pag-aaral niya, tapos hindi mo nagawa. Yung anak, dalawang klase. Yung anak na maghahanap ng paraan para makatapos siya sa sarili niyang hirap or sikap, or yung isang uri ng anak na ibiblame lahat sa magulang dahil mahirap sila, ibiblame dahil hindi kaya ng magulang niya. Alin man doon, talagang aabot ka sa punto or hahantong ka sa punto na sasabihin mo, stop na, tapos na, wala na pag-asa, 'di ba? Kung ito naman ay isang relasyon, kung meron siyang mahal na nauna sa'yo, no? And then, naghahanda sila sa future nila na magpapakasal. Tapos ikaw, patay na patay ka sa lalaki or sa babaeng yan, dahil ayaw mo na sila yung magkatuluyan, gumawa ka ng mga desperate na action or decision sa buhay. Isa na doon yung magpapabuntis ka, or kung mayaman yung magulang mo, gagamitin mo para maagaw siya. Lahat-lahat, ganun, 'di ba? Darating din sa punto na sasabihin ng panahon, pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Dahil yung tao, pinakasalan ka dahil nabuntis ka. Pinakasalan ka dahil sa delikadesa. Dahil sa lahat-lahat, no? Pero marami rin na pinakasalan sila dahil na shotgun marriage, arranged marriage, yung iba din naman napilitan dahil ayaw mapahiya sa mata ng ibang tao. Kaya nasisira yung promise niya. Kasi may tao na nagmamahalan sila simula nung kabataan nila, nangako na magmamahalan hanggang dulo. Yun nga lang, sa kalagitnaan, nakatagpo sila ng taong tadhana na mamahalin sila at mamahalin din nila. So kahit ilang kasal pa yung mangyayari, kung hindi yan ang nakatadhana sa'yo, magkakaroon yan ng panahon at pagkakataon na matagpuan nila ang bawat isa. So, walang magagawa yung marriage contract, 'di ba? Kung tadhana ang gagawa ng paraan. Kung ito naman ay pinakialaman ng tao, halimbawa ginayuma, pwede mo siyang ibalik. Pwedeng maibalik, pwedeng makuha dahil tatanggalin lang din naman yung gayuma. Pero kung itong taong ito, minalas sa pag-ibig, yung una mong tignan is kung may sumpa
Or meron bang sinumpa sa angkan ninyo, sa bloodline ninyo, na mamalasin sa pag-ibig, sa relasyon, sa hanap buhay, sa trabaho? Dahil posible na magtataka ka, galing sa kalolololohan mo, hanggang sa magulang mo, hanggang sa ay mahirap ang sitwasyon. Kasi may alam nyo ba yung dati kasi, kapag may lupain ka, malawak na lupain, ang hindi mo alam, minana mo yan. Pero yung umpisa ay nagdanak ang dugo or nag-away bago mahati at mapunta sa angkan mo. So, ibig sabihin, kahit anong pagyayaman, kahit gaano mo pagyamanin ang lupaing minana mo, kung galing sa hindi magandang usapan, mamalasin ka. Lahat ng crops doon, lugi. Lahat ng magtatrabaho doon, damay. So, lahat ng ganun. Ganun din yun sa ang gaan ng trabaho mo, ang gaan ng pasok ng pera mo, pero bakit wala kang ipon, wala kang naipundar na gamit? Yung titignan mo is yung unahin mo yung sarili mo. Huwag mong i-blame sa ibang tao. Dahil uulitin ko, sa sinabi doon sa personal choice, sa daily reading, choice mo yan. Meron kang mga pagpipilian, malas mo at yung pinili mo ay ang sitwasyon na ganyan. Ngayon, kung gusto mong magbago ang buhay mo, ang sitwasyon mo, iparitual mo sarili mo bago ang ibang tao. Dahil kailangan mo munang ibalik ang sarili mong kinang, confidence, at grasya bago ka makatulong sa iba, bago ka magkaroon ng panibagong set ng chapter sa buhay mo into positive. Kasi yan para kang nag-reformat ng buhay mo. So, proceed tayo sa English episode, and then sa dark and light side of life, and then sa real talk po natin. Maraming salamat po sa gustong mag-book ng full private reading at mag-book ng ritual message lang po kayo. Magandang gabi.